Ito na si Dorobowski. Yung pong Sana ba dinala? Russian. Saan ba dinala? Pati yata si Boy Gonzales nabusit nitong si Dorobowski. Talaga. Alamin natin ang balita kung paano inaresto ng immigration itong si Russian vlogger Vitaly Dorobowski. RH29, Boy Gonzales. Gamin Boy! Actually, Jerry, inaresto na nga o dinakip na ng Bureau of Immigration ang Russian vlogger na si Vitaly Dorobowski. 33 anyos siya nang mag-viral sa social media dahil sa pangaharas, panggugulo sa mga Pilipino sa Bonifacio, Global City. Ayon sa BI Intelligence Division, ang pag-aresto kay Dorobowski bahagi ng pagsikap ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng publiko at pagtanggol ang dignidad ng mga Pilipino. Sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na bagamat malugod na tinatanggap ng ang mga banyaga, inaasahan na igagalang nila ang ating mga kaugalian at batas. Nagugat ang insidente nang mag-post si Vitaly ng mga video kung saan nanggugulo siya sa mga Pilipino sa BGC. Meron pang isang gwardiya na kinuha pa yung sombrero at tumatakbo habang nagbibideo. Ang pag-aresto ay Meron pa daw pinrank na hold up to, para hold up to, gano'n. hold up yung babae na kinuha yung bag at pinaprank niya. At sa ngayon, itong Russian vlogger ay nakakulong na rin sa BI facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Habang ang proseso naman ng deportation na hinihintay na para maipatapon na papalabas ng bansa itong vlogger ng Russian na vlogger. Ito si Boy Gonzales para sa DZRX, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ACS Balita. Kasapin nga natin si Immigration Commissioner Dana Sandoval. Commissioner, magandang morning. Si Katonying po ito. Good morning, Katunying, Terry. Good morning, Commissioner. Huwag daw ganun. Huwag ganon. Huwag daw ganun. Sige, babaguhin natin. Si Immigration Deputy Commissioner Dana Sandoval. Ma'am Dana, ito bang si Vitaly ay nasaan na siya ngayon? Ngayon po, nandun siya sa ating facility sa loob po ng Camp Bagong Diwa. Nahuli po siya kahapon, mga late afternoon, after coordination po with CIDG and PNP. Actually, may nagpa-platter din po sa kanya against him yung isa sa mga security na inabala niya at pinastos niya. So, nung nakita po yung kanyang location, ay tinurn over po siya sa atin at in-effect na po yung mission order issued against him. So, nakakulong po ito? Yes, nakakulong po sa ating pasilidad. Nakausap mo nyo na siya, Miss Dana? At doon po sa paghuli sa kanya, medyo pa rin siya kumbaga parang napakaangas niya pa din. Nakatawa nga nakangisi nga yung kanyang mugshot parang nang aasar pa eh. Parang nang-aasar pa nung ayan po, of course, hello? Go ahead. Yung binibidyohan po yung arrest, nagkikis-kiss pa siya sa camera. Parang nag-iinis pa po. Hindi kaya may problema sa pag-iisip yan, Miss Dana? O talagang ganun lang ang pagtingin niya sa mga Pilipino? Oo, ang tingin niya yata sa ating mga muchacho at muchache. Nung tinignan po natin yung history niya, mukhang may ganun talaga siyang ugali kahit sa iba pong bansa. There are other countries allegedly na banned din siya dahil sa mga ginagawa niyang ganyang mga stunts. Ang sabi po nila, race baiting daw. Kaya, kumbaga, naggagawa siya ng mga nakakainis na videos para mas bumenta po sa social media. Pero sa atin, we will not tolerate it. Kung ganun, sobrang bastos po nung nakita natin yung mga videos na ginawa. Kailan pa ho ba nandito yan? Actually, recently lang po siya dumating. So, ang initial po na sinasabi niya, pumunta siya dito, may video po siya na tumutulong umano siya sa isang Filipino family. So parang ganun po yung ginagawa niya para
confusing doon sa mga tao. Kasi tutulong siya kunwari, pero manggugulo siya nung komunidad. Ito tulad niyan, nag-tricycle pala to. Nakita niyo ba to, Ma'am Dana? Yung mga video. Yung nag-tricycle tapos meron pa siyang na-aksidente. Opo. Yes, meron. May mga nabangga pa daw siya. Saka pati mga senior citizen po, sinisigawan niya. Pinumura. Talaga? So anong pwedeng ikaso dito, Miss Dana? Sa atin po sa immigration, tinag na po natin siya as an undesirable alien. So, ang deportation case po ang kakaharapin niya sa amin. Once matapos po yung kaso niya, aalisin na po siya sa bansa at iba-blacklist po natin siya. Baka gastusan pa natin yung biyahe niya, ma'am, ha? Ay, hindi po. Kapag deportation po, the individual, yung deportee mismo, siya ang mag-shoulder ng cost ng kanyang deportation. Mabilis ba ang deportation yan? Baka naman pwedeng padaanin muna sa proseso yan. Dalhin muna sa halimbawa, Manila City Jail. Baka pwedeng habang dumadaan sa proseso. Kung meron po siyang local case na kakaharapin dito, then kailangan niya pong harapin yung mga local cases na yun kung sakali pong ikulong siya dito. Yung pala yung proseso. So, pwede palang maantala ang deportation kung meron pang ibang nagkaso sa kanya sa halimbawa sa piskalya o sa husgado, no? Yes, opo. Kung siya po ay kasuhan, kailangan po tapusin muna natin yung local cases niya dito sa Pilipinas bago po natin ma-implement yung deportation. So halimbawa, kasuhan po siya, hatulan po siya ng 5 taong pagkakakulong. Halimbawa, pwede po siya makulong muna. Kailangan pong makulong muna siya dito bago po tayo mag-implement ng deportation. Ang deportation po diretso dun sa bansa na pinanggalingan, meaning sa Russia? Country of nationality po ang ating sa Russia nga. Sa Russia nga ito, no? Opo. Ma'am Dana, maraming salamat po. Hindi, isa na lang pala, total nandiyan na kayo. Meron po kayong bagong order na yung palang yung mga kung sino man, Pogo na dinideport, Pogo personnel na dinideport pabalik sa kung saan kanilang bansa. Ibinawal nyo na raw yung may mahabang layover? Yes, Katuning, ito po after nung Board of Commissioners meeting, pag-desisyonan po na hindi payagan na yung may mga layover flights for deported POGO workers. Kasi also kahit yung may layover flight ay nasagot yung mga kailangan ng Bureau na ipalisin sa bansa at saka i-blacklist yung individual. There are reports na napupunta pa po sila sa ibang mga kapitbahay natin na Asian countries. So gusto po natin, kahit protektado na tayo dito sa Pilipinas, protektahan din po natin yung mga kapitbahay natin dito po sa parang salot po na ito. Kaya because of this emerging concern, kinansilan na po at hindi na po pinayagan yung mga connecting flights for POGO deport. Direct flight na. Nangyari yata may mga incidents, nag-layover sa isang lugar tapos nakatakas at pumunta na doon sa Cambodia dahil nandun yata ngayon ng maraming POGO. There are reports of that po, although hindi natin siya tinuturing na nakatakas dahil na fulfill niya po yung requirement na umalis ng bansa, blacklisted, so wala na po siya sa Philippine soil. There is still a need po na protektahan yung mga kapitbahay natin sa ASEAN countries. Yes, ma'am. Ay, teka, may pahabol dito. Yung daw hong nagbi-video. Kasi hindi meron palang videographer itong Russian, Miss Dana. Russian din? Russian din ba ito, Miss Dana? May kasama bang videographer? Parang Pilipino po yung mga kasama. Pilipino. Yes. Yung mga local law enforcement po natin, titingnan ko meron pong mga violation din itong mga ito. Kung may pananagutan yung mga kasamang Pilipino. Malaki pala katawan, hinahanap ni Vic Lime. Vic, malaki katawan. Hindi, ito si Mother naman, si Mami Malu namin dito, gustong makita at aakapin lang daw bago umalis. Maraming salamat, Miss Dana. Magandang morning. Thank you po. Good morning. Si Miss Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.